So sige mag-share ko guys sa akong learnings about aning Tersaghi's ultimate bearing capacity. So first atong buhaton is saan din nato pag-distinguish ang general and local shear. So naatay mailhan na ni. So niana siya no sa atong pipitigikan ka sir. If general shear failure daw siya, the foundation is resting on the dense sand or stiff cohesive soil. Whereas si local shear failure is ang foundation is resting on the sand or clayey soil of medium compaction. So if dili gi-state sa problem nga consider general failure, consider local shear failure, then that's the time nga mutan-aw ka sa statement sa problem if naabay dense sand or cohesive or stiff cohesive soil. So muna siya no. Next. So then dire din ta sa general equation. So a piece of advice na ako sa inyo guys is if inyo ning ma-memorize, most probably tanan na din makuan na din siya kaning sitawa ni baga dire ra tanan ang mga formula gikan sa ultimate bearing capacity. By the way, Q-ult niya, sorry, Q-ult dapat na siya okay para dili ta malibog dire. Anyways lang. So if ma-memorize ninyo kani siya nga general equation, sa kana lang yung memorization pahit sa dayon kay ang atong next din nga pagabuhaton is katurang mga conditions atong pandumdumon. So first ato sang buhaton is ato sang ila-ilahon ang mga every term sa kaning equation. So, mo ni si first term, second term, and then third term. So si first term is kana daw nga term is due to the presence of cohesion at the soil. So if given ta og cohesion, then ang kaning first term is ato ni siyang ipabilin sa equation. And then si cohesion daw or kaning C is na siya relationship kang unconfined compressive strength of soil in which gidefine siya ani nga equation. So if given ta og unconfined compressive strength, then we know nga ang relationship niya na kang cohesion is kuhaan lang nato siya og 1/2 niya nga sa value or 0.5 of the value of the unconfined compressive strength. Okay? So si second term dayon which is kani QNQ is this term is due to surcharge pressure. So where Q daw is the effective pressure or the overburden pressure at the bottom of the foundation. So kumbaga if mao ni atong wait lang kumbaga if naatay say example kani cross section sa atong foundation na naatay water table there atong overburden pressure is ato lang kaon diri no at the bottom of the foundation. So muna ato ang overburden pressure. So sa pagkuha sa pressure is simply the gamma times height, and of course diri pod since na water table gamma prime times height. Good katong mga natun-an nato before sa soil mechanics, applicable ra siya diri since we know nga ang kaning Q daw which is the effective pressure is the gamma times height ra, di ba? Kaning DF or the depth of embedment. For example, mga atong depth of embedment. Then given ta gamma diri nga soil. And imagine nga wala ning kuan water table. So mura ra gyapon na siya nga relationship. Diba? If naa siya water table, then kuan nato ang katong sa dry nga part sa soil and then kato pong submerged unit weight of the soil. Muna ma-change na diri kaning sa Q, and ato na siya further explain later if natay water table nga present no. So inana ra siya pag-memorize guys. Next din ta sa ato ang third term, where ato ang third term is kani siya due to unit weight of the soil
where kaning gamma is of course unit width of soil, and then B is the width of the dili ni foundation, footing di dapat na footing. So muna na siya, and then dire din ta sa bearing capacity factor. So kanino NC muna siya nga equation. If kaya ninyo ibutang ning cotangent sa yung calcio, then pwede ra kani diretso. If dili, tangent ra para sa kuha sa casio is tangent ra man. So na siya trigonometric identity which is equivalent ra ni. So pwede kani ang inyong gamiton nga equation. So yung makuha nga answer. Then for n sub q is tan squared balik ta, wait lang. Direta sa NQ na sa NQ muna siya nga equation na tong gamiton. Then for NY then kani maraysa lang na ninyo dali lang ko na. So mo din presence of water table unsay ang effect if naatay water table nga existing sa tuang kuan foundation. So kani siya nga kuan, distance there is the depth of embedment, no, d sub f, and then na ay tay d sub 1 and then d sub 2. So kani siya nga case is if ang atong water table is above sa bottom of the footing. Ano siya na itong first case. So, akong gibuhat para dali ra siyang memorize since naman tayo at least tulo ka case in which si case 3 na siya duha ka type of food. So, nani akong gibuhat. So, gikan sa pinakataas muna akong case 1 natay water table sa taas. Next is sa case 2 is na siya sa bottom or ang yang level is nagid sa depth of the embedment ang atong water table or nasa bottom of the footing. Then ang sa case 3.1 is na siya sa ubos, then nagkaubos siya ang sa case 3.2. So inana gikan sa pinakataas panaog inana o pagplaster para at least ba systematic bitaw nga pamaagi dali ra nimo memorize kina siya pattern. So muna siya case 1 nato. So, sa case 2 mo ni depth of embedment. Then si case 3.1 daw if ato ang D daw dire mo na atong kuano D in which ang D is the distance from the bottom of the footing up until sa water table. And then ang kani siya nga distance daw dire kana dira is naman tay B dire no width of the footing kani dire ana. Mana siya. So kani siya is equivalent ra ni dire. So this is also B. With that being said, kani din diri nga distance is B minus D, no? Diri B minus D. So ana, dumdumon lang nato na siya. And then pag abot diri daw if ang ato ang B gyapon ni diri nga ang ato ang case 3.2 dayon daw is if ang ato ang D is greater than B. So kumbaga kani si D and then ang ato ang B is somehow dire a bit. So muna siya ato ang case 3.2. Ang 3.1 nato is D is less than B. So sige So since na nato ang mga cases water natay water table dire na dayon para ma-memorize niyo siya dali. So na 'di ba sa Terzaghi natay duha ka book, the general and the local shear failure. So sa general shear failure, kung mobalik ta sa to ang kuan general equation, 'di ba mo man siya? Ang naay changes dire is dire ra nga part dire coefficient dire sa first term and then coefficient dire sa third term. So kung atong tan-awon dire no, kung memorization lang nato ang kani siya gid ang pinaka mo man same raman sila ani no sa general equation. So
for strip foundation sa general shear failure, ang ato ang Q ultimate bearing, ultimate na dire guys ha, ultimate. Ang Q ultimate bearing capacity nato is the same ra sa general shear equation. General equation. The same lang sila sa general shear failure. So, C times NC plus Q times NQ plus 0.5 gamma times B and sub Y. So, una siya for strip foundation, and then for the square foundation, naatay coefficient value diri nga 1.3 nga na-add sa first term. And then, ang ato ang square foundation is na imong 0.4. Then, pag abot din nato sa circular foundation, same lang ang coefficient value sa first term, but sa third term is na mo siyang 0.3. Sa ato pa, kung ato lang dumdumon diri no, tanaw nato sa third term, kung gikan sa strip foundation 0.5 square, 0.4 circular, 0.3 ana ra pagdumdum. Okay, sa first term pod strip no coefficient value sa first term, sa square na ay 1.3, and the same pod sa circular. So same ra magyapon sa general equation, di ba? Kana sila. Ang the only thing na nag-change is ang kaning mga coefficient value. And dali ra pud siya dumdumon since na siya pattern. So nag-decrease siya og 0.1, so 0.5, 0.4 and 0.3. And then if naanay presence of water table, ato i-erase para di maligo. If naanay presence of water table, sa case number 1 daw, if under ta case number 1, ang mahitabo sa ato ang equation sa first term is wala tay i-change, and then for the second term daw, in which ang Q ang atong alisdan, so ato siyang bayluan ani gamma times D1 plus gamma prime times D2, where gamma prime is the submerged unit weight. Ang iyang equivalent value ana is gamma sat minus gamma of water. Okay? Muna siya may tabo if nata sa case 1. Then ang third term din nato, ang kanidong gamma dire kanang gamma sa third term, if nata sa first case, ang maalisdan ana is alisdan do nato ang gamma into gamma prime, in which equivalent ra siya ani pod. Ato na siyang i-change dira. And then kani pud siya i-change na to dira. And magdepende siya kung asa ta mosulod, kung strip foundation ba, square foundation o circular foundation. Ara. Kung dire ta square foundation, di alisdan nato ang Q dire. So square foundation same pud dire. So ana ra siya no. Kung naata sa case 2, kung nata sa case 2 under, ang first term nato walay ma-change, ang second term walay ma-change. The only thing na ma-change is the third term, in which mo na itong ibaylo sa ato ang gamma, kani siya nga equation. And then magdepende din na kung asa ta, strip foundation, square foundation or circular foundation. Okay, so pag abot din ta sa third term, mabot sa third term, kung naata sa case 3.1 in which ang D daw nato is less than B, ang ma-change ani is ang kaninga ang kaninga value diri, or ang kaninga term diri. Sa third term siya, and atong alisdan is kaning gamma times B. So i-change nato siya ani nga equivalent value. So ato na siyang i-change dira. Magdepende din kung asa ta nga foundation, type of foundation, kung strip, square, or circular. And kung naata sa case 3.2, wala tayo i-change nga wala tayo i-change nga term. So mara to guys. The same pod nga mahitabo sa local shear failure. Ang sa if na presence of water table and then nata sa local shear failure, same pattern lang atong buhaton, the same lang sa general shear failure. The only thing nga nabag-o diri sa local shear failure is ang atong mga coefficient value sa atong general equation. So sa strip foundation na natay 0.67,
sa first term, and then sa square foundation and circular foundation na atay changes sa coefficient value, which is the same ra silang 2.67. And then sa third term, the same pattern lang gyapon kung unsa ang nasa general shear failure. Mara ninyong dumdumon. And then kung naay presence of water table, kung unsa akong giingon sa general shear failure, applicable gyapon siya diri sa local shear failure. Okay? So, if pangitaan to sa problem o gross allowable bearing capacity, so mo na siya yung formula. So pinakauna nato kwaon isang Q ultimate, in which dire na siya nga step nato makuha. Kani dire kana sila. Okay? So kung makuha nato tong Q ultimate, then i-divide lang nato og Fs if given, then makakuha ta og gross allowable bearing capacity. And then for the gross allowable load, multiplyan lang nato ang gross allowable bearing capacity of the area of the footing, then natay gross allowable load. Giderive ni siya gikan sa F over A lang. F over A gikan sa MdB, then Q ult divided by F sub F, factor of safety. Cross multiply ang area na, so mawala ni, so mo ni siya no, equivalent ra na siya no. Then kaning F mo na siya ang gaak diri, kung atong tanawan diri, wait lang ako, mo na siya diri o kana dira, diba? Pero ato lang gi-denote og omega diri sa, para dili makuan bitaw libog, para dili libog sa katong sa PPT given na sir is sigma man gud ang ilahang gi-denote, so mo lang pud akong giawat. So mo na siya makakuha ta niyo nya gipangayuan tag allowable load, then multiplyan lang nato ang value aning allowable bearing capacity og area of footing, then makakuha na tag gross allowable load. Sa net allowable bearing capacity, baon lang natong Q ult minus the effective or overburden pressure. Now, ang kaning si Q diri nga part, kani diri, kung unsa ang changes bitaw nga nabuhat nato diri, for example nata sa case 1, ato gyapon siyang i-apply diri, applicable gyapon na siya diri. So kung nata under ta sa case 1, kung under ta sa case 1 nga water table, ang kaning Q diri i-change gyapon nato into inani. Okay? Clear ta na? So pag makakuha ang Q ult, minus lang nimo aning overburden pressure or effective pressure, then divide ang difference nila sa factor of safety nato, then kay net allowable bearing capacity. Now for the net allowable load, the same manner sa gross allowable load, multiplyan lang nato ang net allowable bearing capacity og area of footing, then makakuha na kag net allowable load. So ang yang unit ani is kilonewton, and then dere is kilopascal. Same po sa gross allowable. Okay? Okay, multiplyan nato og area of footing, meaning for example SI square meter, cancel, kilonewton bilin. Wala na siya. Next is sample problem. So based sa sample problem number 1, so a wool footing daw is to be constructed on a clay soil. Take note, 1 and then 1.4 meter daw siya below the ground. So meaning 1.4 meter nato is the depth of the embedment or the depth of the footing or the D sub F. So the footing is to support a wall that imposes a load of 130 kilonewton per meter, in which mo ni siya diri no kaniyo kana. So uniform varying load siya. Uniformly uniform load, dili varying. Uniform load siya. And kani daw nga load, uniform load is per meter of wall length. So kumbaga per meter. So iyang gi-consider ang 1 meter strip. Diri ana. 1 meter. Kumbaga giputol man na dira no. Kay pa si for example na pasumpay pa na siya dito. Ana. Basta mo na siya ana. Pasumpay man na siya dira. So ang yang i-consider lang is 1 meter lang daw. And then
consider the general shear failure. Although na siya gingon diri clay soil, but niya na siya consider the general shear failure, then general shear failure ang atong pagamiton nga mga Q ultimate bearing capacity. Okay, clear ta diha. So, ang gipangita sa problem is footing width if ang atoang Fs or factor of safety is equivalent to 3, the ultimate bearing capacity if ang atoang footing width is 0.95 meter, and then the new factor of safety. So, sige. First na to buhaton is, of course, to solve the bearing capacity factor, which is the NQ, NC, and the NY. So, muna siya nga mga formula, substitute lang, na atay makuha nga value, 18.401. And then, natay NC nga, substitute lang yapon ang mga value, natay 30.140. NY, substitute lang yapon, natay 22.402 nga value. After ana, pwede na din ta mag-proceed sa pagkuha sa Q ultimate. But before that, unsa din ni siya tawag nga foundation. Diba, ano siya, wall footing ni siya. And then, gi-consider lang per meter of wall length. Sa ato, panapay sumpay, diba? So, sa ato, pa strip footing ni siya. Okay? Dili strip footing, strip foundation. So, under ni siya sa strip foundation, no? So, we know nga, ang strip foundation under general shear failure is given by this equation. Muna yung Q ultimate bearing capacity nga equation. Ay, nanay C day dapat diri, sorry. C and C din. C times NC plus QNQ plus 0.5 gamma times B times NY. Then, tanaw na to if na ba siya water table, and since wala man siya water table, so dili na ta mag-consider atong changes sa mga terms. So, as is lang ni tanan. So, natay C nga given, 14.5 kilopascal. Substitute nato diya. NC, nakuha nato. Dere, 30.140. Substitute. CQ, diba? If Y water table, follow lang nato to yahang general nga kuan. Q, gamma, times depth of the footing or depth of embedment. So, muna siya, ang atong gamma 17.92 which is given, and then the DF is 1.4, and then times bearing capacity factor nga NQ which is 18.401. Then proceed ta sa third term, 0.5, then gamma nga 17.92, unknown ang B, and then ang N sub Y nga bearing capacity factor is nakuha dali 22.402. So, ato lang ni simplify ang first term and second term. Then, i-add na ito. So, muna yung equivalent value, 898.674. And then, kani siya, ato lang ni simplify ka na sila. Ato lang ni multiply, kaning 0.5, 17.92, 22.402. Muna yung product. Times B. So, muna itong equation 1. Then, sulod na rin ta sa pagkuha sa ito ang B. And kuha na to yung relationship in between sa given na to nga allowable load. Diba? Kaya naman tayo allowable load nga given. Kani allowable load na siya. Oh no. So, the reason why nga nung i-consider na to ang gross allowable load, since we know nga kaning gross allowable load muna ang ato ang pinaka maximum value. Wala pa ni nato gipangkuha. Wala nato gi minusan sa overburden pressure niya. So, if naa siya sa maximum value and then ga-design ta, so di ba ang kabalo man ta nga if mo design ta og any structure, ang ato ang gina-consider gid is dapat mahit na to ang iyang maximum value para dito na to i-design ang ato ang dimension sa isa ka structural elements para kumbaga kung naa siya sa maximum value muna to iyang pinaka peak nga value, and then makarga siya na nga mga dimension of structural elements. I hope na-gets rin ninyo, no? So, muna siya nga equation din natong gamiton sa Q allowable, or the allowable load is equivalent to Q alt divided by Fs sa RSP.
Q sub O ay Q alt divided by Fs times area of footing. So si allowable load, since kilonewton per meter man to, no, kilonewton per meter ang unit. So and then ana man siya nga per, ang gi-consider to siya per meter length of wall. So mag-multiply lang tag 1 meter, so para ma-cancel out na siya. So 130 lang yapon siya, 130 kilonewton is equivalent to Q alt na to, which is kani, substitute na to dire, ano na siya, no, na divided by factor of safety nga 3, which is gi-state sa problem, ano mo siya, if Fs is equivalent to 3. Excuse me. Ang area of footing dayon is kani siya mismo, kana di ana dayon dira, kung ano ni mo area dira, ana siya, then ano siya nga area, no, since gi-consider lagi nato no nga 1 meter strip, so mo na atong gibuhat diri, nag-multiply tawag times 1 meter. So ang gibuhat nako is cross multiply, and then kaning b times 1 is b, so distribute ana, so nana din ta ani nga ko ano equivalent value kana siya ani din ni nani. So kung pwede na mo mag-shift solve actually diri, but diskumpiyado man ko, so gamiton akong mode 5.3 nga kuan sa akong calcu. So ato lang ni siya i-rearrange, ato ni siyang i-transpose dito sa other side of the equation. So ipauna lang ni natong 200.722 nga naka b squared ano siya, then plus ani, then 130 times 3 times 1, so 390, so negative 390 kay gi-transpose na gud nato siya sa mga negative, which is equivalent to 0. Then sulod din mo sa mode 5.3 na ito nakabutang dito nga A, B, dayon C. So kani siya mo ni mong A, mo ni mong B, and then mo ni mong C. I-include ning ko na negative value. So after na ma-input ng value na siya duha ka value ihatag, ang isa ani naka-negative. So of course wala may dimension nga negative, no, ang mo-govern gid nga value is kani 0.39850 or approximately 0.40 meters. So muna na natong answer sa letter A. Proceed ta sa letter B. Ang ato adong ang gingon diri sa problem is ang ato adong value sa Q alt if ang ato ang width sa footing is 0.95. So di ba nakakuha naman ta ni kagani ano? Direct substitute lang kani. Given man tag 0.95, so direct substitute lang nato dira mo ni diri. Then mo na din natong answer, 1089.360 kilopascal sa letter B. Then for letter C, same lang gyapon, gamiton to natong gross allowable load nga kuan equation kani. Given ta og 130 kilonewton, then Q alt is nakuha nato diri sa letter B. Kaya ana siya nga new factor of safety na niya. Mo man atong new nga B. Of course kani nga Q alt atong gamiton. So substitute dira, factor of safety unknown, area of footing kabalota B times 1 since considered 1 meter strip. So 0.95 times 1. So akong gibuhat lang din is cross multiply na. Then ipanaog na dira. So mo na din siya. So pag kuan niyo ani sa kanyang calcu is natay value nga 7.96 or approximately 8. Mo na tong answer. Kinadenta. No? Mura na siya guys. So, mura na akong mahatag nga idea kung pagsabot sa ultimate bearing capacity using Terzaghi's equation. So, ako nihatag ang PPT para at least muna yung awato no kanyo pag-memorize bitaw. So, mura to. Thank you.